Sa matataas na parte ng lupain na to, kalikasan ng bida, makakapal na kagubata ng hari ng tanawin. Legit, hindi AI. May ilog na parang hiniwa ng kutsilyo. Tapos may bukal na sumusulpot galing sa ilalim ng lupa. Malinaw, malamig at puno ng mineral. Ito ang tubig na hindi na kailangan dumaan sa ref. Ang lupain, mataba pero barubal. Hindi siya pang mega farm. Ito yung lupa na kamay ang puhunan. Pang maliit na sakahan, pang pangaso, panghanap buhay sa gubat lamang. Tahimik, presko ang hangin, at may kababaihang nag-aantay lambingin. Ito ang Republic of Tatarstan. Pa-subscribe naman dyan. Ang Republic of Tatarstan ay republika sa loob ng Russia. May sariling kultura, wika at trip, pero hindi siya hiwalay na bansa. May konstitusyon sila, may sariling wika na Tatar at Russian. Pero wala silang army, walang sariling foreign policy, walang UN seat. Ibig sabihin, hindi sovereign, parang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Pilipinas. May kalayaan sa loob, pero iisa pa rin ang bansa. May sariling kabisera sila, ang Kazan, malaking lungsod at isang cultural powerhouse ng Russia. May moske, may simbahan, may kasaysayan at pagmamalaki sa pagkakilanlan. Siyempre tanong ng bayan, kung malakas ang identity ng Tatarstan, bakit di sila humiwalay? Lilinawin natin. Ang Republic of Tatarstan ay matagal na nakakabit sa Russia. Hindi ito bagong relasyon, centuries na to, bossing. Noong bumagsak ang Soviet Union, maraming lugar ang nagtry mag-independent. Ang Tatarstan nag-isip muna, hindi pa dalos-dalos. Hiwalay ka nga, pero wala kang army, wala kang UN seat, tapos lalabang ka sa superpower? Medyo delikado yun. Kaya naman pinili nila ang diskarte kaysa drama. Identity intact, ekonomiya buhay, walang gera. Sa madaling salita, ang Tatarstan hindi humiwalay, hindi dahil mahina sila, kundi dahil yun ang mas makakabuti sa kanila. Tuloy pa natin. Matatagpuan ang Tatarstan sa mismong gitna ng lambak ng Ilog Volga. Hindi man sikat tulad ng matatag na bundok ng Himalayas, pero ang paalon-alon na burol dito ay sapat na para bumuo ng ibang klaseng pamumuhay, malayo sa ingay ng mga lungsod sa Russia. Sa kabundukan ng Tatarstan, kung saan naglalampungan ng gubat at baryo, nakikita mo simpleng buhay na hindi kailangang magmadali. Kalikasan ng boss at ang tao marunong makisama. Para sa maraming pamilya, ang mga bukal ng bundok at kalikasan ang bumubuhay sa kanila sa loob ng maraming henerasyon. At sino ang madalas may hawak ng responsibilidad na ito? Mga batang babae at kababaihan ng baryo. Mula pagkabata nila, itinuturo na ng nanay at lola ang tradisyon. Umaga pa lang o bago magdilim, aalis na sila, may bit-bit na makukulay na timba. Formang manang, simple at walang arte. May nakapattern na panyo sa ulo, may nakapalda, may naka-rubber boots, handa sa putik, handa sa lamig, handa sa buhay. Ang daan papunta sa bukal, may kahirapan pero may kagandahan ng tanawin na di ka masyado tatamarin. May sigsag sa gubat, may biglang baba sa bangin, pero para sa kanila, panis. Sanayan lang yan. Pero hindi rin madali ang buhay nila sa bundok dahil mahaba ang taglamig. Kaunti ang trabaho, hindi lahat may option na paglago ng karera. Pero may ibang yaman dito, yun ay ang tatag ng loob, lalo na sa mga kabataang babae. Sila yung nasa gitna ng tradisyon at pangarap. Yung iba nagbabakasakali sa syudad, magtatrabaho,
maghahanap ng mas malaking mundo. Pero sa kalaunan marami sa kanilang bumabalik. Maliban sa hindi pinalag, na-realize nila na iba pa rin ang lamig ng hangin sa bundok. Iba ang alaala, iba ang dignidad ng simpleng pamumuhay. Sa Tatarstan ang lamig matindi rin. Pagsapit ng Nobyembre, unang bagsak pa lang ng snow, ibang mundo na. Puting-puti ang burol at kagubatan at napakatahimik. Pero pag lumabas ka ng bahay, nakakabuisit. Ang temperatura madalas lagpas sa negative 20 degrees Celsius na mas mahangin pa kay Norman Mangusin. Marami ko pera, marami ko salapi. Oo. Kita mo, ititip ko sa waiter to. Inggit na naman kayo. Oo. Maraming baryo ang napeperwisyo. Sarado ang karamihan na madaanan dahil sa nabarahan ng snow. Pero syempre, sanay na ang mga to. Napaghandaan na at tanggap na nila ang ganitong sitwasyon. Sa bawat bahay, may wood stove. Pang-init, pangluto at tambayan. Bago pa bumagsak ang unang snow, dapat may sapat na kahoy na nakaimbak. Dahil sa bundok, preparasyon ng kaligtasan. Hindi pwedeng pakamot-kamot lang sa tiyan. Dito, tulong-tulong nagsusuportahan. Nagbibigay ng supply ang mga pamilya. Nagtutulungan sa paglinis ng daan. At ang mga matatanda, sila ang weather up ng baryo. May tapang, may dasal, may yabang na tahimik. Dahil kaya nilang harapin ang ibinibigay ng kalikasan. Sa mga kabundukan ng Tatarstan, ramdam ang Tatar culture. Karamihan sa populasyon ay ethnic Tatar Muslim. Nagsasalita ng Tatar language kasabay ng Russian. May halo ang Islam dito, may impluensya ng folk traditions, may maliliit na moske na kahoy na hindi lang lugar ng dasal kundi sentro ng komunidad, at may Kristiyano rin, lalo na sa mga ethnic Russian at Mari communities. May mga munting Orthodox churches, tahimik pero matatag. Ang kulturang Tatar ay halo-halong dugo, Turkic, Islamic at Russian. Sa musika maririnig mo ang kwento ng bayan. Mahabang nota, isang pantig, maraming tunog, parang dasal na kinakanta. Ang sayaw simple lang, kauna-una ang steps na di na binabago. Pero dapat masigla, mabilis ang paa, malambot ang kamay, at dapat smiling face. Yung pabilog o palinyang galawan nila, simbolo ito ng kanilang pagkakaisa. Bawat galaw may saysay. Isa sa pinakamalaking pista nila ay ang Subantoy. Ipinagdiriwang matapos ang pagtatanim sa tagsibol. May sayaw, may musika, may paligsahan ng lakas at galing. Lahat naka-traditional costume. Sa kasal naman, hindi lang din isang araw. Minsan ilang araw din, depende sa budget. May sayaw, may kanta, may ritual, lahat nakaugat sa Islamic at Tatar traditions. Ang Tatarstan ay hindi lang lugar sa mapa. Isa itong paalala na kahit sa malamig, kahit sa liblib, kahit sa tahimik, may buhay na marangal. May kulturang hindi nagpapatinag at may mga komunidad na kahit hindi sikat, matatag pa rin. Kung umabot ka dito, bossing, ibig sabihin, di ka pihikan sa content. Like kung ramdam mo ang lamig, subscribe kung ramdam mo ang hirap ng buhay, at share kung alam mong hindi lahat ng tahimik mahina. Ito ang Tito Jones TV, kwento ng mundo walang arte. Shout out Rosalie Bernal ng Bagong Silang, Caloocan, Kikoy YouTube TV from Canada, Leslie Ann Calzado, Bricks TV, Pedro Patriarca Jr. from Parañaque, Samuel Gernale, Silver Ray Lay ng Nueva Ecija, Joey Ibardalosa from Apalit, Pampanga, at sa Kabangkalan, Negros Occidental, Jollibee Cogeo, Muhammad Ismael, Joseph Lianza, Aligada family ng Malabo City, Florence Mayores, Abet Ligaya from Vancouver, Canada, Gilbert Sara from Dubai, UAE, Lobredo family ng Bicol, Arben Divino, Michael Binondo from Cebu, Felix Butial from Camarines Norte, Francis Josena,
Pearl de la Cruz ng Hong Kong, Converge Family ng Albay, Ems Obispo ng Hong Kong, at kay Dr. Jacel Areli de Jesus. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.